Guys, good morning. So today is Sunday, 7:45, 7:40. 7:45 or 7:50 na ng umaga. So madilim pa. Maaga akong umaalis ng bahay kasi maaga niya din akong pinapauwi. So yun, kaya maaga akong lumalabas. Kasi pag tanghali na ako lalabas, guys, nilalakad ko lang, malayo yung lakarin ko. So, mauubos sa lakad yung oras ko sa biyahe pala. So, wala. Parang di ka lang din day off. So, back to the topic tayo. Itong journey na i-share ko sa inyo ay hindi ko ito i-share para gayahin, okay? Gusto ko nang i-share para dun sa mga hopeless na kagaya ko. So, November 8 ata. Ilagay ko lang sa screen yung exact date nung nag-book ako ng ticket. Ay, binook pala ako ng ticket nung kakilala namin. Actually, 3 kami. Nauna yung nag-book sa amin. The same date. Next Sunday, January 11. Pero, parang 10 months pa lang siya ata dito. Kasi magkasabay sila nung kasama kong uwi. Ngayon. So, after niyang na-i-book kami, the same date na, the same flight pala, parang hindi niya kinaya na yung mag-aantay pa ng January. So, kinausap niya yung, today pala is January 4. So, kinausap niya yung amo niya na uuwi na siya, hindi niya na kaya. Mayag naman yung amo. And then, binigyan pa daw siya ng mga kung ano-anong cash. Siguro yung bayad sa work niya. Yung ilang araw niya na work. And then, nirebook niya yung ticket niya, guys. Okay? So, para mga 1 week before yung uwi niya noong December 18 ata. Nag-rebook siya ng ticket. So, next week, 2 na lang kami ang uuwi nitong kasama ko. Walang paalam. So, hindi ko naman in-encourage, guys, na gawin nyo itong gagawin namin. If ever, makalusot, ganun, in God's will. Pero ito na lang yung last source, guys. Last source. Kasi kinausap ko rin yung amo ko before, na kung hindi siya kaya ganyan yung treatment niya sa akin, kasi hindi siya happy. So, kung hindi siya happy, ibalik niya ako sa agency or pauwiin niya ako ng Pilipinas. So, ang sabi niya, happy daw siya. Happy daw sila, thankful daw sila na nandyan ako sa kanilang family. Tapos na mag-change ng ilang araw, tapos balik ulit sa dati. So parang it's guys, it's paulit-ulit na lang. So, ang agency ko nagsabi din, tiis-tiis lang. So, ito yung pinaka-last source ko. Kasi guys, aanihin ko yung $1,000. Yung umuwi nga na nag-rebook ng ticket niya, 1,500 nga yun. 1,500, $1,400. Imagine. Hindi kakayanin ng $1,000 yung stress na binibigay sa akin nung mag-ina. Syempre, talagang mapapagod tayo kasi yan yung work natin, di ba? Pero parang hindi naman kasali, guys, na bibigyan mo ng sakit yung katawan mo just because of stress. Kasi ito yung first time ko na nagkaroon ng employer na parang Diyos ko. Parang isang lindol na lang, guys. Matatanggal na yung tornilyo sa utak ko. Kahit yung kachat ko kagabi, na bago din dito, parang 2 months pa lang siya. Parang hindi niya din daw kaya. Sabi niya, first time niya daw nagkaroon ng amo na ganito. Sabi ko, kasi pare-pareho talaga yung ugali nila dito. Minsan kami makakakita ng may kabaitan. Pero yung amo niya, guys, mabait yan nung bago siyang dating. 3 months na pala siya, magti 3 months. Ngayon daw lahat parang kinikwenta yung pagluluto niya, dapat ipagpaalam pa, yung mga ganyan. Which is dati hindi naman daw ginagawa. Tapos hinahanapan daw siya naman kung ano-ano lang para mag-away daw silang dalawa. Ganito ang ugali nila, guys. Parang ginagawa kanilang shock absorber ng buhay nila. Yung buhay nila is stressful din, sigurado. Pero hindi naman pwede, guys, na dahil stressful yung buhay nila, gagawin tayong yun na nga, shock absorber nila, di ba? Yung ganun.
So, hindi na kinaya ng powers namin. Yung iba guys, may 2 weeks lang. Nung nakarang araw lang. Ito yung nagsabi sa akin itong kausap ko na magti 3 months pa lang. 2 weeks lang, 3 weeks. Nag-run away bride na daw. Yung kakilala niya. Umalis sa amo. Yung taga-tupi naman, nagchat-chat din kami. Andun na siya sa airport kagabi. Actually, last week pa dapat ng February yung uwi niya. Wala pa siyang 2 months sa amo, okay? O, diba? Hindi lang isang tao, hindi lang dalawa, hindi tatlo, hindi lima. Ang dami guys, ang dami dito. Na ganito yung mga pangyayari sa buhay ng mga nannies, na mga helper, DH, yung ganun. Mga kababayan natin. Yung iba ayaw lang i-highlight, mas sina-highlight nila yung mga sahod, yung mga benefits, yung ganun. Pero yung kapalit nun, hindi, kumbaga, hindi nakasali. Okay, pero dapat yun yung ipaalam natin sa mga kababayan natin na dito guys, Diyos ko, swertehan talaga. Ay. Kaya yun, next week, pinutol ko na yung story ko, no? Next week, next Sunday pala, yung flight namin, okay? So, again, today is January 4. Last month pa ako nag-book ng ticket, nagpa-book, parang mga November 8, yung ganun. So, it's my last day off na today. So, next week, hindi na ako day off ko pa din naman yan. Pero pag off ko, kukunin ko lang yung bag ko sa accommodation. Sigurado hindi na ako makakapag-video nun, di ba? Sobrang kaba-kaba ko na nun. Kukunin ko lang yung aking luggage accommodation. And then, diretso na kami ng airport ng friend ko. Nung kasabay ko. So, grabe guys, yung aking journey. Kung paano ko nailabas yung aking luggage, paano ko nailabas yung mga gamit ko. Meron pa akong isang hand carry na luggage sa bahay. Cyprus ko pa yun nabili. Luma na. Bago pa siya, pero lumang design yung mga ganun. Pero, okay lang. Naiintindihan naman ako ng luggage ko, bakit siya maiiwan. Madami pa ako maiiwan na gamit guys, kasi hindi naman pwedeng dalhin ko lahat. Napaka-obvious kung dalhin ko lahat, okay? So, kung ano lang yung kinaya ng powers ko hanggang ngayon, meron akong bit-bit today. So, yun. Tsaka binigay ni Amo yung parang gummy bear. Kasi lahat ng mga unhealthy food sa akin napupunta dyan sa bahay. Kasi hindi naman sila kumakain ng mga ganun. So, binibigay sa akin. So, bitbitin ko na lang kasi sayang pa ito pang bigay-bigay dun sa mga bata sa amin. Okay? So, guys, update lang ko ulit next week. Kasi, hindi na ako makakapag-vlog mamaya dun sa syempre, maririnig nila. Malalaman nila yung plano ko. Kasi wala nakakaalam nitong plano ko, guys. Ako lang tsaka yung friend ko. Tapos yung family ko ngayon, alam na nila. Actually, gusto ko sana silang surpresahin, kumbaga. Pero last minute, kailangan ko ng tulong nila. Yung i-book ako ng ticket from Manila to Jensen, yung ganyan. So, sinisipon ako. So, kita-kita tayo, ha? So, guys, this is it. Kinakabahan ako na nalulungkot. January 11 today. Ngayon yung araw ng flight ko. Uwi ng Pinas. Sana makalusot sa immigration. Uuwi ako nang walang paalam. Kasi alam niyo naman ang sitwasyon ko, diba, sa amo ko. Kahit yung yung tiko ng mga tinidor ba sa lagayan, nagagalit siya, sobrang galit. So, alam ko na pag nagpaalam ako, magagalit din. Kaya hindi na ako magpapaalam, guys. At ito, nasa labas na ako, pero maulan. My gosh. Wait lang. 7:10 na ng umaga. Sobrang dilim pa din. Tapos maulan. Buti na lang hindi ko pa inimpake itong payong ko. Kasi lahat ng gamit ko, guys, andun sa may accommodation. Andun yung aking bagahe. Inunti-unti ko kasi nilabas ko yung mga gamit ko. Kasi alam ko yung darating yung araw na mangyayari yung ganito. Okay? So, i-withdraw ko muna yung aking salary in TL.
Tapos sa airport ko na lang papalitan into dollars. Kulang pa nga ng $50 yung sahod ni amo. Buti na lang binigyan niya ako ng, buti na lang may ano, meron akong tawag nito, allowance. Allowance na iniwan. So yung $50 sa kanila na lang yun. Plus yung 1 week ko na trabaho. Yan ang problema sa akin. Okay, sana yung amo kong lalaki, walang imik sa loob ng bahay, ganyan. Pagdating naman sa sahod, guys, yan yung problema. Parang inuutay-utay ka, masyadong late pa. So, papunta na ako dun, guys. Magwi-withdraw lang. And then, magta-taxi na ako. Kasi, maulan. Taxi ako papuntang metro. Papuntang train. Dito na ako sa may Leven Station. Sa isang mall. Maulan. Diyos me. Mag-8 o'clock na ng umaga. Sana naman may gising na dun sa may accommodation namin. Hindi naman na siguro nakakahiya kumatok, no? Mag-alat sa 8 naman na ng umaga. Yan po. Pero madilim pa, guys. After kong kunin yung aking bagahe sa accommodation, susunduin ko yung kasama ko, guys, kasi illegal siya. Wala siyang ID. So, bawal siyang pakalat-kalat sa daan. So, ako na yung kukuha ng taxi, dadaanan ko siya, tapos, diretso na kami ng airport. Doon na siguro kami kakain. Nag-taxi na din ako kanina, galing dun sa area namin, papunta sa may Michiriekoy Metro, or yung train station. So, mura lang naman yung binayaran ko, 175. Binigay ko na lang yung 200 TL. Ayun. Try ko pa din isama kayo hanggang airport, hanggang makalusot, hanggang Pinas na, guys. Diyos ko. Buti naman walang snow ngayon, maulan lang. Ito ako sa mga eskinita dumadaan para hindi masyadong mahangin. Kasi pag dun sa open na kalsada, sobrang lamig. Kasi yung hangin napakalakas. So dito lang ako sa mga eskinita, guys, para hindi masyado mahangin. So sa mga aspirant dyan na mga aplikante papunta dito sa Turkey, okay, mag-isip-isip kayo, okay? Hindi ko naman kayo pinagbabawalan, no, na mag-apply dito kasi karapatan nyo naman. Pero pag-isipan nyo muna, guys. Kasi yung iba kong subscribers na nanonood lang dati sa akin, nandito na, hindi nakinig, nauna pa sa akin na umalis sa mga amo niya. Okay? Nauna pa silang umalis sa mga amo nila. Siguro nang yung iba, bakit ako nagpaalam? Nakausap ko na yung amo ko. 2 beses na. So, sabi ko, yung na-share ko naman na dati, di ba? Sabi ko, pag hindi ka masaya, ibalik mo ako sa agency. Or pauwiin mo ako ng Pilipinas. So, sasabihin niya na, no, masaya kami. Very thankful na nandito ka sa amin. Pag siya ng araw, pag ganun naman, kung itrato ka niya, parang pag-aari niya pati kaluluwa mo. So, alam ko na pag nagpaalam ako ng maayos, hindi lang ganong mga salita ang maririnig ko. Mas malala pa. Mas malala pa. So, kaya ito ang nangyayari, guys. Ang daming ganito na nag-off lang. Diretso na ng airport. Kasi nga, kilala nila yung mga amo nila. Yung iba nagko-comment, bakit kayo na umaalis nang walang paalam, nagra-run away? Kasi hindi kayo ang nasa kalagayan nila, guys. Hindi nyo alam yung mga pinagdaanan namin. Okay? Hindi aabot sa ganitong point kung okay yung sitwasyon. Kung halimbawa magpapaalam ako, alam ko na magiging matiwasay sa loob ng bahay. Kasi alam ko, guys, na hindi siya magiging ganun ka-easy pag nagpaalam ako. So guys, nasa-taxi na kami ng kasama ko. Hi! Papuntang airport.
Wish we luck. Wish us luck, guys. Oh, diba? Ano masasabi mo sa Turkey? Hindi ko na siya babalikan. Kahit iban pa ako ng 100 years. I don't want to stay here. Oh my God. Oo. Yan ang kadalasang sinasabi ng mga kababayan natin dito. So, madami pa akong kikwento sa inyo, guys. Hello, guys. So, andito na kami sa loob ng airport at kakain muna bago pa mahimatay ang lahat. Mahimatay ang lahat. So, inaantay namin yung order namin dito sa Burger King. Mas mahal pag nasa airport na. Parang Pinas din. So, 4:25 pa ng hapon yung aming flight. Anong oras yun tayo? 10 a.m. Mamaya 12, punta na kami doon. So, dito na lang ako magpapalit ng aking TL into dollars. Bye, guys. See you later. Nandito na kami sa airport. Ayan. Gantay ng aming check-in. So, it's 12:40 ng tanghali. So guys, andito kami sa may violation office dito sa Istanbul Airport. Kasi yung kasama kong uuwi, illegal na siya. Cut na yung working permit niya. Actually, nag-apply sila ng amo niya ng panibagong work. In-applyan siya ng bago niyang amo ng working permit. Pero, na-denied siya. So, tingnan natin kung anong mangyayari kasi andun siya nakapila. Ayoko lang siyang kuha na ng video kasi baka bawal. So, nakapila siya doon na part. Natatakpan siya ng lalaki. So, gagawin ko ng another content, guys. Yung about sa mga umuuwing illegal. Kung anong gagawin ninyo, anong mga kinakailangan, okay? Pero gagawin ko siya ng another vlog. Nakalusot na kami ng kasama ko sa immigration. Ang problema, iba yung dinaanan niya kasi nga illegal siya, di ba? Ibang counter dun sa immigration. So yung pila niya is parang siya lang mag-isa yung nandun. Ako naman dun ako pumila sa other nationalities which is napakadaming pila. So pagdating dito, hindi niya na ako naantay siguro. Ewan ko, wala pa naman nakalagay ko anong gate number kami. Wala pa yung aming flight. So hindi ko alam kung saan siya pumunta. Kasi ako, dito lang ako tumayo. Dito sa harap ng malaking screen. Okay? So, nag-aantay lang ako ng mag-a-appear yung flight ko tsaka yung aking gate. Saka ako magpo-proceed kung saan gate ako pupunta. Ewan ko siya kung saan na siya pumunta. Pero same flight lang naman kami. At magkatabi kami ng upuan. So, sigurado magkikita pa rin kami mamaya. Yay! Nasa ito. Papasok na kami ng eroplano. Yay! Thank you, Lord. Thank you so much, Lord. So, finally, nasa loob na kami ng plane. Anong oras na dahil? 3:51. 3:51 p.m. Istanbul time. So, darating tayo ng Riyadh 8 p.m. mahigit. 8:35 something like that. Oh my God, Lord. There's a lot of sana mga Struggles. Touchdown, Riyadh. Dirita? Yeah, connecting flights. Ito naman ang kulang ako nung day. So, ito yung magiging tatak guys ng inyong boarding pass pag cut na yung inyong permit na uuwi kayo ng Pinas. Touchdown Philippines! Yeah, vlog! Touchdown Jensan! So guys, andito na ako sa Jensan Airport. Morning! Andito na ako sa Coronadal City. Kailan ba ako dumating? Nung nakarang araw pa guys. Pero hindi ako nag-video kasi busy ako kahapon. May pinapagawa kami. Itong mga railings. Diyan, hindi pa tapos. Yun. Tapos ipapa-finishing ito. Inaantay na lang yung gagawa ng bahay. Okay? So guys,
from 44 kilograms nung umuwi ako. Ngayon, 45 na. Nag-gain weight na ng 1 kilo. So, finally, nakauwi ng safe. Pero, according to my agency, report daw ako ng amo at gumawa daw ng kwento na nagnakaw daw ako. So, ganyan naman sila guys. Ganyan sila. Pag once nag-run away yung kanilang helper, gagawa sila ng mga kwento. Kasi hindi nila matanggap na nilayasan sila, okay? So, walang aalis, walang lalayas kung mabuti ang amo. Okay? So, yun. Update ko lang kayo. I mean, gusto ko kayo i-update about dun sa friend ko na umuwing illegal. So, sa mga illegal dyan, abang-abang kayo sa next vlog ko. Gagawan ko ng content kung paano makakauwi. Okay? Paano makakauwi ng Pilipinas kahit cut na yung working permit niyo guys. So, makakauwi. Basta may ticket lang at saka passport. Okay, so yan yung magiging content ko for next video. So guys, thank you so much. Thank you dun sa mga nagme-message na kaya mo yan, ganito, ganyan. Pero hindi kinaya. Kailangan talaga umuwi. Because of, mental issues yung kumagawan. Hindi na ako makatulog dun kasi guys. Wala nang maayos na tulog. Yung kain, hindi na inaabsorb ng katawan ko. It's because nga of too much thinking, too much heartaches, yung mga ganon. Yung mga pang-insulto ng amo. So, hindi kinaya, kaya kailangan ng umuwi. Okay? So, thank you so much for watching, guys.